langin. Nang talagang araw-araw na iyong hinihiling ay tutugunin ng Diyos. Ay kung Biyernes lang tayo nananalangin, hindi lahat natin na ipapanalangin sa araw ng Biyernes. Kaya yung na ipapanalangin natin, yun ang tunutugon ng Diyos. Kaya kahit hindi mo Biyernes, kahit Lunes, Martes hanggang Linggo ay tuloy-tuloy tayong manalangin. Sapagkat tulad na po ng aking sinabi, katulad siya ng rail ng LRT na kung saan po nakakarating yung riles ng LRT, doon lang makakarating ang LRT. Kung hanggang baklaran lang siya. Ganun din po ang prayer natin. Kung hanggang baklaran lang rin ang prayer natin, ang katugunan ng Panginoon ay hanggang baklaran lang rin. Kaya extend natin. Tuloy-tuloy, sabi rito, huwag manghinawa. Okay, may katanungan ho dito eh. No? Sabi rito, ang malaki yung problema natin ay itong katanungan nito. Sinasabi ko sa inyo, madali silang bibigyan ng katarungan. Ngunit, pagdating ng tao, may makikita kaya siyang mananampalataya sa kanya sa daigdig na ito. At tayo po ba ay nananalangin? Tayo po ba ay nananampalataya? Sabi ng Diyos, kung ikaw ay mananalangin at ikaw ay humingi, magtiwala ka na yung hinihingi mo ay mayroong magbibigay. Bakit ka humihingi? Wala palang magbibigay nito. Kaya kung ikaw ay hihingi sa Diyos, pagtiwalaan mo na mayroong magbibigay sa iyo kasi mayroon ka namang hinihingi iyong panalangin. Amen po? Kaya nga ang importante yung faith, kaya nga yung huli, gaano ka-importante yung ating pananampalataya. Hindi mo nakikita yung Diyos na yung nakikita. Pero sabi ng Diyos, nagtitiwala ka ba sa Diyos na kahit hindi mo nakikita, ay may magkakaloob sa iyo ng iyong hinihingi? Ano ang importante? Magtiwala po tayo na kung tayo po ay humihingi at nananalangin, ay magtiwala po tayo na may Diyos na tutugon sa lahat ng ating panalangin. Ulitin ko po ulit, bakit walang tumutugon? Hindi na nga tayo nananalangin eh. Hindi ka na nga nananalangin, pag nanalangin ka naman, hindi ka naman naniniwala na ibibigay sa iyo yung panalangin. Kaya sabi niya, manalangin ka todo. Pag nananalangin ka, magtiwala ka na yung ipapanalangin ay ipagkakaloob ng Diyos. So, importante yung faith. Bakit? Hindi natin nakikita yung Diyos. Pero, nababasa po natin, nakikita po natin, naririnig po natin ang salita ng Diyos at tunay po na mayroong Diyos. Ngayon, alam mo nyo, bakit pa tayo mananalangin? Kasi doon ho sa babaeng ito, bakit siya lumalapit sa hukom? Kasi po mayroong umuusig sa kanya. Sa atin din pong buhay mga Kristiyano, bakit pa tayo kailangan manalangin? Kailangan mo nating manalangin kasi mayroong kalaban yung ating panalangin. No? Mayroong mga humahadlang doon sa ating panalangin. Sino po? Sa topic pong ito, ipasok po natin yung kaaway ng Diyos. Ang kaaway ng Diyos, sa John chapter 10, verse 10, siya ay dumating para tayo sirain, ipahamak at patayin. Ito po yung gawa ng kaaway. Ayon po doon sa John 10:10. Mayroon pong kaaway ang Diyos at ito po yung dahilan kung bakit kailangan pa nating manalangin. Kasi kung wala akong kaaway ang Diyos, kaloob lang siya ng kaloob sa atin. Kaya lang mayroong humahadlang. Ito po ay ang sinasabi po ng Biblia na si Satanas o Diablo. Mayroon pong ang Diablo po, tandaan naman natin na nakasulat sa Biblia, siya po ang nagbibigay sa atin ng karamdaman. Ayon po sa topic na ito, ang Diablo ang nagbibigay ng sakit, ang Diablo ang nagbibigay ng lahat ng kahirapan, ang lahat ng mga problema, ang Diablo ay nagbibigay. Kung John 10:10 ang ating babasahin. Amen po? So sa kabilang banda, hindi ko na muna isama yung iba kasing mga problema ay hindi na Diablo ang may dahilan. Tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit tayo may problema. Pero sa topic ko po muna ito, bakit natin kailangan manalangin? Kasi mayroong Diablo, si Satanas, na gusto po niya tayong ipahamak, pahirapan, no? At patayin, no? Yun po yung tinutukoy ng Biblia
na dahilan